May tanong sa akin, sabihan mo yang numerong na magbayad sa utang niya sa online lending. Huwag mong kinukonsinti ang scammer na yan. Hindi natatay lang ang pera, kaya magbayad siya. Total, ginawa ka ng hayop na yan na co-maker dito. Tulungan mong magbayad yan. At pag 2 PM hindi siya nagbayad, ikaw sisingilin namin. Alright, napakaganda po nitong katanungan po na ito at nakakabwisit din, okay? Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, ito po yung ating pananakot na series natin o serye ng mga abusadong online lending app. So, ito po yung number 2, no? Ito kasi yung yung ganito, yung mga sample or halimbawa na mga pananakot ng mga abusadong online lending apps sa mga co-maker kuno na sinasabi itong mga abusadong online lending apps. Hindi sa liit na 1,500, 500 co-maker. Siraulo kayo. Sasagutin mo natin to at bibigyan natin siya ng linaw na may katotohanan ba itong mga to? Diba? Meron bang legal na basihan to? Diba? Yung mga ganitong klase ng mensahe. Okay. O, sabi ho na sabihan nyo raw po yung co-maker nyo daw, okay, na magbayad na. Binigay din yung number, inano ko na lang, binlog ko na rin, no, na magbayad, no, sa utang niya sa online lending, no? Hindi na naman ho nagpakilala. Kayong mga bugok at abusadong online lending apps, masyado kayong matatapang na wala kayo sa lugar. Diba? Grabe kayong manghara sa mga kliyente ninyo. Tapos pangalan nyo lang, hindi nyo masabi. Di duwag kayo, hindi kayo matatapang. Diba? Nakain ng kamote. Pangalan lang ng kumpanya nyo, hindi nyo mailagay. Mas madaling ilagay yun kaysa dun sa online lending. Siraulo kayo. O, tapos sinabihan pa po yung co-maker ko na daw po. Na sinasabi nila na wag mong konsintihin yung scammer na yan. Ano kinukonsinti? Unang-una ganito yan. Hindi naman talaga co-maker yan. Diba? Para yan, maging co-maker, dapat alam niya. At isa siya dun sa mga sumang-ayon dun sa kontrata. Tanga kayo? Mariosip. Tsaka sa halagang 500 pesos, co-maker, maklase kayo, no? Tinalon nyo pa tinalon nyo pa yung pagka nag-housing loan. Hindi kaya car loan. May car loan nga, walang co-maker eh. Kayo, sa halagang 500, may co-maker ba? Matindi kayo, no? Siraul, ninakaw nyo lang yung detalye na yan doon sa kliyente ninyo. Tapos palalabasin nyo, co-maker. Siraulo kayo. Diba? Tapos sasabihin nyo, kinukonsinti, hindi niya nga alam. Walang alam yung tao kasi nga ninakaw nyo, mga gago kayo. Diba? Siraulo kayo. Nananahimik yung tao, istorbuhin yung ganyan. Tapos sasabihin nyo, scammer yung kliyente. Hindi yung scammer yung kliyente. Kayo scammer. Lahat ng klase ng panluloko, ginawa nyo. Sa advertisement pa lang, mali na kaagad. Diba? Hindi nyo sinabi yung tawag dito, yung detalye. Or hindi nyo dinisclose yung utang ng kliyente ninyo. Grabe kayong magpatong ng interest. Processing fee pa lang, anak ng kamote. Bayad na agad yung kliyente. Diba? Grabe kayo magkaltas eh. 50%, maliwanag sa ceiling on interest rate, 15. Basahin nyo po, baka bingi kayo eh. 5, hindi 50, 15. Nakain ng kamote. Diba? Si mali agad. Siraulo kayo, scammer. Kayo scammer, mga bugo. Tapos, hindi na idudumi daw yung pera. Kaya magbayad. Mamasakit sa puwet yan. Ulo, pagkaya, dinumi mo. Diba? Kayo mga sarcastic kayo eh, no? Hindi nyo dapat kinakausap na ganyan ng kliyente ninyo. May pinagdadaanan na nga eh. Tapos gaganyan ninyo pa.
Oh, sa tingin niyo ba manghihiram sa inyo yan kung talaga yan eh, ano? Diba? Kasi kayo, masyado nyo pinadali ang pagpapautang. Yung mga hindi dapat makahiram, o binibigyan nyo. Sino may kasalanan? Kayo. Gago kayo. Tapos ito, yun. Total, ginawa kanyang ano, ng hayop na yan na co-maker. Tulungan nyo daw magbayad. Nakita nyo? Wala akong kaalam-alam yan. Yan minimensahe nyo na yan, na siya ay co-maker. Okay? Dahil hindi naman din alam ng tao na yan, no? Na ninakaw nyo yung detalye niya doon sa ano, sa kliyente ninyo. Nananahimik yan eh. Tapos guguluhin nyo. Sira ulo kayo. Hindi tama yung ginagawa nyo talaga. Kaya lang kasi ano eh, ang mahirap sa inyo, sumobra na lakas ng loob ninyo. Kasi, ano eh, kada mahuhuli kayo, makakalabas kayo, no? Hindi ko maintindihan kung bakit ganun. Okay? Sa akin lang, no? Dun sa mga, ano, sa mga, yan po, naabuso, nakahiram sa kanila. Pag ako ganyan, puntahan nyo, no? Mag-file kayo ng, ano, ng complaint. Kasi hindi po pwedeng puro complaint lang, puro angal lang dito sa ano sa social media. Di ba? Nababaliwala ho yung mga ginagawa nating video. Kasi hindi ho matuturuan. Hindi matuturuan ng ano yan ng leksyon pagka hindi niyo tinuluyan. Di ba? Sige, nandito na tayo, maglaruan tayo sa mga social medias natin. Di ba? Mag-complain tayo dun sa mga gumagawa ng mga ganitong klase ng video. Pero ano pagkatapos? Di po ba? Yes, mabibigyan natin ng unang lunas, mapapakalma natin kayo kasi yun yung mga advices natin, di ba? Mabibigyan natin kayo ng tips. Pero at the end of the day, natapos po ba yung problema ninyo? Hindi po. Di ba? Kasi patuloy pa rin mga abuso yung mga bugok na yan. Now, para mapuksa yung mga bugok na abusadong online lending apps na yan, dapat yan, ina-actionan. Di po ba? Hindi yan po pwede magko-complain ka lang online. Hindi. Pag kaya na read, dapat yan puntahan nyo. No? Tuluyan nyo po. Kasi hindi matatapos yung mga yan. Kasi kailangan talagang mayroong mabigyan ng leksyon. Kasi nandun na tayo, na read. Naipakulong sila ng ilang araw lang. Kayo ilang taon na kayong inaabuso ng mga bugok na yan. Diba? Papayag ba kayo na ganun? Wag ho sanang ganun. No? Pagka yung mga ganyan na may nahuli na at alam nyo naman na nakahiram kayo doon, hanapin nyo lang yung mensahe. Puntahan nyo. Kagaya no, nasa PAOK, di puntahan nyo sa PAOK, mag-file kayo ng complaint. Personalin nyo. Yes, nandun na ho ako, maaabala kayo. Pero lintik yung pang-aabalang ginagawa ng mga bubuk at abusadong online lending apps na yan. Diba? Ano pipiliin nyo? Maaabala kayo ng ilang araw? O maaabala kayo ng hanggat nandyan yung naiutang nyo? Di po ba? Para ho matuluyan yung mga yan, gawan ho natin ng aksyon. Hindi ho po pwedeng ibang taong palalakarin nyo. Kayo po mismo dapat. Okay? Kasi, yung grupo po ni Madam Kikay, shoutout po sa inyo, Madam Kikay, ginawa na po nila yung parte nila. Okay? Ilang buwan ho nilang pinagtuunan ng pansin yan. Ilang buwan po nilang inasikaso yan. Kaya lang, syempre, hindi natin malaman kung ano nangyari. Wala ko kasing balita eh. Okay? So, parang nababaliwala ngayon yung ginawa nilang effort. Diba? So, ngayon para mapalit, mawala, kumbaga matulungan sila. Kasi gumawa na sila ng action nila, tapos tayo, o yung iba na mga naabuso, wala lang, nakaupo lang, diba? Kasi ginawa naman na nila Madam Kikay. Hindi ho ganun. Di ba? Madam Kikay and her group can only do so much. Hindi ho nila kayang gawin yun. Hindi nila kayang, hindi kayang gawin. Hindi nila kayang lunasan lahat yun. Nasimulan na ho nila eh. Sana ho, sinundan na ho natin para matuluyan na talaga eh. Di po ba? Gawan ho natin ng action. Hindi po pwede yung mag-rant lang tayo. Hindi po ba mag-post tayo sa mga social media natin, di po ba? Wag kong ganun. Di ba? Pag sinimulan nyo ng complaint yan online, pag kaya na read, puntahan nyo. No? Nasabihin na naman ho nung iba, nasa probinsya ho ako, malayo ho ako, no?
may mga branches naman po, no, ng mga sangay ng gobyerno diyan sa inyong probinsya. Ipagtanong niyo po kung paano kayo makakapag-comply dun sa mga complaints na kailangan gawin doon sa Bugo Katabusadong online lending apps na yun. Tuluyan niyo po. No, kasi kagaya po namin, I can only do so much. Ang kaya ko lang pong gawin sa inyo is magbigay ng advices. No, hindi ko kayang gawin yung ginagawa ni Madam Kikay, mabigat ho yun. Okay, hindi ko kayang gawin yung ginagawa nila. Kasi ako, ang alam ko lang is maningil. May alam ho tayo sa batas at magbigay ko sa inyo ng payo. Kanya-kanya ho tayo ng pamamaraan ng pagbibigay po ng tawag dito, ng lunas dun sa mga nararamdaman po ninyo or sa mga nagiging problema po ng mga nanonood sa akin. Okay, kung ako po nakapagbigay ng advice, nakita niyo po sila Madam Kika, yung grupo nila, umaaksyon talaga. So, gawin ho natin yung part natin, di ba? Hindi ho po pwedeng manonood lang tayo, aasa natin kila Madam Kikay, aasa natin ka Johnny, kila Ate Red, o sa iba mga gumagawa ng contents with regards po sa pagpapautang. Tayo po mismo dapat po natin aksyonan yan. Para matigil na't matapos. Kasi hindi yung matitigil yan eh. Hindi yung matatapos yan pagka hindi yung natin kasi ilan lang naman ho yung mga abusadong online lending apps na yan. Ilan po yung inabuso? Di po ba? Parang yan is 10 against millions. So kung 1 milyon po ang nag-complain sa kanila, masyadong mabigat yung kaso na yun. Tutuluyan yan. Pero kung yung grupo lang po nila Madam Kika, hindi yung talaga kakayanin. Kailangan ho ng tulong po ninyo. Okay po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po yung opportunity to na imbitahan po sana kayo, na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.